mo! Ayan o. Video mo! Video na yan. Hindi na nakikita talaga. Dumadami! Pinagpiestahan sa social media nitong nakaraang linggo ang video ng di manoy UFO o Unidentified Flying Object na nakita sa bayan ng Lubao sa Pampanga. And I'm seeing strange lights in the sky. Dude, nag-aano sila ng formation. Sa video, makikita ang mga ilaw sa ere na tila bumubuo ng letrang V. Wow, dude, dumadami sila. Ang mga tila aandap-andap na ilaw, naging 10, hanggang ang mga ilaw biglang naglahong parang bula. Sabi nga sa isang Hollywood movie, sa laki ng ating kalawakan, imposibleng tayo lang ang mga nilikhang nilalang dito. At paminsan-minsan, kung may mga lumalabas na mga misteryosong bagay sa ating himpapawid, hindi maiwasang magduda at magtanong na baka nga may ibang buhay. Wala na siya. Para siya nagtago. Ang kumuha ng viral video, si Paulo. Kwento niya, napansin nila ang mga kakaibang ilaw na ito. Pasado alas 8 raw ng gabi nitong linggo habang binabagtas ang kahabaan ng diversion road sa Lubao. I was with my cousin. He asked me, Kuya, ano yung maliwanag na yun? Nung tumingin ako sa side niya, nakita ko lang maliwanag na clouds. So sabi ko, ano to? Na parang napakaliwanag naman yata ng clouds na to. So nag-decide kami, tinabi namin yung sasakyan, at pagtabi namin, unti-unting bumaba mula dun sa clouds. We were excited but of course a bit nervous because alam naman natin nanonood tayo ng mga pelikulang ganyan. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng dumating. Para imbestigahan ang pangyayari nitong Biyernes, tinungo ng aming team ang lugar kung saan nakuhanan ng grupo ni Paulo ang mga kakaibang ilaw sa langit. Nagtanong-tanong kami sa mga tao sa lugar kung may napansin nga ba silang kakatwang bagay sa langit sa sinabing araw at oras ni na Paulo. Di nakita ko parang dalawang ilaw na parang apoy lang, di gumagalaw, nasa itaas. Eh akala ko ano lang yun. Yung apo ko, akala ko ano yung tinuturo niya. May nakita daw siya, tapos lumabas naman ako. Nakita ko nga yun, parang ano, yung kulay niya, kulay dilaw. Hindi nga makakita ng ganyan. Tapos yun, mga 5 minutes na nagtagal kami doon na nagbibigay ng ganun. Kasi kakaiba siya eh. Tapos yung sa side ng mga ilaw na yun, parang kumikidlat-kidlat yung side niya. Nawala na sila. Pero kung ang grupong UFO Philippines Quest Manila ang tatanungin, posible nga raw na UFO na sasakyan ng mga ET o extraterrestrial creatures di umano ang nakuhanan sa video. This is true. Itong pinakikita nila dito na nagpo-form ng V, ito nga, naghihiwalay-hiwalay sila. There's no aircraft ng human beings na nagawa na could match to these kinds of behavior actually. Kasi syempre, itong bagay na to, kakaiba sa akin, natatakot kaagad ako. At natatakot ako, I want to control that fear. As much as possible, bibigyan ko kaagad siya ng paliwanag. I try to feed on other people's affirmation of my fear. Para sa ganon, may kakampi ako. Isinangguni namin sa PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang mga nakuhanan ni na Paulo. Ayon sa kanila, masasabi namin na hindi yung planeta. Kasi planeta o kaya yung mga stars. Kasi yung mga stars sa planets, parang hindi gumagalaw dyan sa kalangitan. Masasabi natin na hanggang hindi na-imbestigahan, masasabi natin na mysterious lights lang yung mga yun. Hindi naman natin sinasabi na UFO ay alien. Ay unidentified. hiningi rin namin ang opinyon ng isang video expert para malinaw na makita kung ano nga ba ang mga nakunan. Ang kaya lang natin gawing palinawin is taasan yung exposure niya. Yung camera yung ginamit niya is mababa yung megapixel. So ang kuha niya, pixelado talaga. So kahit anong adjust natin, talagang ganyan lang yung resulta. Kung kanina nakita natin sa video, para siyang lantern, di ba? Pero dito sa picture kasi, kung lantern nyo, tas ganyan kalayo, imposible na yung ganyan yung i-emit niyang light na ganyang katingkad.
So sa tingin ko, hindi rin siya airplane. Kung drone man to, ganun din. Kasi kung may ilaw man yung drone na yun, hindi ganyan kalakas yung ilaw. Hindi siya inedit. So kung ano man capture na yun, pakiramdam ko ito na yun. So, di ko rin ma-explain kung ano to. Samantala, habang sinusuri namin ang naturang insidente, nalaman namin na sa linggong ito, puspusan ang land at aerial training sa bahaging yun ng Luzon na bahagi ng Balikatan Exercises 2015 sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. At para maging malinaw ang lahat, tinungo namin ang tanggapan ng AFP o ang Armed Forces of the Philippines. Bagamat hindi nila direktang tinukoy na sasakyang panghimpapawid nga nila o ng Amerika ang mga nakuna ng video, hindi naman nila isinasara ang ganitong posibilidad. Yung balikatan natin ngayon, we did not have any night flying exercises or training whatsoever. No? Yung mga US counterparts natin, every now and then, they conduct both admin and logistics flights from both Baza Air Base and Clark Air Base in Pampanga to Subic and vice versa. Might be possible na yung nakita, pwedeng yun. Nothing's really special kasi yung mga aircraft nila, both capable of doing yung ginagawa ng isang fixed wing at isang rotary na pwede siyang mag-hover up and down and then yung lipad na rin. Sa laki ng ating kalawakan, hindi maiwasang isipin na baka hindi lang tayo ang mga nilalang sa mundo. Totoo man, pero hanggat hindi ito napapatunayan at nananatiling produkto lang ng imahinasyon o teorya ng ilan, ang mga misteryosong nakikita sa kalangitan mananatili unidentified.